Lumala pa ang kapaligiran habang ang lahat ay nagtatago ng kanilang sariling mga agenda, ngunit ang Empress Dowager ay may isang bagay lamang sa kanyang isipan. Upang protektahan si Xiaoyu, si Molly, na ayaw hayaan ang bagay na magpahinga, ay nagpatuloy na magsulsel. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Empress Dowager, mangyaring isaalang-alang ang mas malaking larawan. Ang Evil Sky Pavilion ay dapat puksain. Maaaring hindi ninyo alam ang mga aksyon ng Evil Sky Pavilion, dahil kayo ay umatras mula sa makamundong gawain. Bakit hindi ninyo tanungin ang mga aktor na ito? Mas alam nila. Malamig na sumanghal ang Empress Dowager at dumilim ang kanyang tingin, Little Li. Sampelan mo siya. Si Li Yunzhao, na sumusunod sa utos, ay kumilos ng mabilis na parang kidlat at, sa isang pagsabog ng forceful energy, ay sinampal ang mukha ni Molly. Tiniis ni Molly ang sampal nang hindi umiiwas, tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi siya naglakas loob na gumanti. Malamig na nagtanong ang Empress Dowager, Consort Li, mayroon ka pa bang sasabihin? Sa puntong ito, sinusamadla ang maglalakas loob na tumutol. Yumuko si Molly, madilim ang kanyang mukha, at magalang na sinabi, natanto ko ang aking pagkakamali. Personal kong bibisitahin at hihingi ng tawad kay Sister Xiaoyu sa ibang araw. Bagamat binigkas niya ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na intensyon. Lumingon siya upang tingnan si Ming Sharon at malamig na umismid, Empress Dowager, paprotektahan mo rin ba siya? Malakas na tumawa si Ming Sharon, malaya ang kanyang boses, hindi ito divine capital, akala mo ba makukulong mo ako? Nag-iisip ka lang. Pagkasabi niya nito, may malakas na boom, at isang 5-petal avatar ang bumaba mula sa langit. Itinaas ni Ming Sharon ang kanyang mga braso upang subukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit sa ilalim ng malakas na atake, siya ay pinindot pababa, na dumurog ng direkta sa lupa. Isang kalapit na gusali ang naapektuhan at bumagsak ng may kalabog. Malamig na pinanood ni Molly ang eksenang ito. May ngisi ng panunuya sa kanyang mga labi, hindi ka makakatakas. Ang 5-petal avatar ay nagpatuloy na pumindot pababa, at mapanuyang sumigaw si Molly, Ming Sharon ng Evil Sky Pavilion, iyan lang ang kaya mo. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Isang espada na gawa sa forceful energy ang lumitaw sa kamay ng 5-petal master, na pagkatapos ay bumulusok patungo sa lupa. Ito ang kanyang signature move, Honoring Sword. Samantala, ang ingay ng matinding labanang ito ay umabot sa isa pang courtyard, na nakaakit ng pansin ni Lasho, Jiang Aijian, at iba pa. Dahil hindi na makapaghintay, sinabi ni Jiang Aijian, puntahan natin at tingnan. Maaari bang isang assassin iyon? Bahagyang sumimangot si Lasho, tumango, at pinangunahan ang dalawa patungo sa Heaven's Will Garden. Saan kayo pupunta? Nang makasalubong nila ang mga sundalong nagbabantay sa labas ng Heaven's Will Garden, buong pagpapasya na binunot ni Jiang Aijian ang isang maharlikang token, at natural na hindi naglakas loob ang mga sundalo na pigilan sila. Pagkapasok sa hardin, wala silang oras upang bigyang pansin si Xiaoyu at ang Empress Dowager, dahil ang kanilang atensyon ay buong-buo sa nagpapatuloy na labanan. Ang gusali ay nawasak, at sa lugar nito, lumitaw ang isang bantan ng asol na kahoy. Pumutok ang asol na kahoy, na nagpapakita ng isang 3-petal avatar. Sa itaas ng 3-petal lotus, sumirit pa itaas si Ming Sharon, na bumabasag sa langit. Ang separation hook ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag, na nagtutulak palabas mula sa ilalim ng lotus, na may libu-libong mga talim ng forceful energy na pumupunta kasama ang separation hook. Nakita ni Li Yunzhao ang eksenang ito, lumaki ang kanyang mga mata, tunay na isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Ang paggamit ng isang avatar upang ilabas ang mga talim ng forceful energy, na sinamahan ng isang heavenly weapon, ang kapangyarihan. Pagkatapos bamantong hininga, kusang loob niyang ikanaway ang kanyang kamay upang maglagay ng isang forceful energy barrier sa harap ng Empress Dowager, kung sakali. Gayunpaman, hindi kailangan ng pag-aalala ni Li Yunzhao. Ang galaw ni Ming Sharon ay malinaw na nilayon para sa 5-petal master na humahabol sa kanya. Tumalon sa hangin ang master habang aktibo ang avatar,
at biglang nagsama-sama ang libu-libong talam ng forceful energy. Unerring sword, kasama ang separation hook, tulad ng isang tinak na strike, hindi maiiwasan ang isang tama. Hiniwa ng mga talam ng forceful energy ang avatar ng master. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, lumobo ang kanyang mga mata, naputol ang kanyang ulo, at bumagsak siya sa lupa, walang buhay. Hindi makapaniwala ang mga nanunood sa kanilang nakita. Bilang mga cultivator mismo, naiintindihan nila ang malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa loob ng Nascent Divinity Tribulation Realm para sa bawat karagdagang petal. Maging si Lasho ay hindi inaasahan ito, naalala niya na si Ming Sharon ay nasa 2 petals pa lamang noon, ngunit ngayon ay sumabog siya sa 3. Halos tumalon si CIU Honor sa sobrang pananibik, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mabilis na reaksyon na si Lasho. Bumulong si Jiang Aijian sa paghanga, "Senyor, ang iyong disipulo ay kakaiba." Isang 3 petal avatar na pumapatay sa isang 5 petal master, parang isang panaginip. Pagkatapos niyang damapo sa kanyang strike, pinunasan ni Ming Sharon ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at mabilis na lumipad palayo. Nang makita ito, nag-utos si Molly sa isang malalim na boses, "Ay activate ang Porma Sion." Nang marinig ito, agad na kumilos ang mga nakapalibot na cultivator. Umiling si Jiang Aijian, na nagsasabi, si Molly ay isang witchcraft cultivator, kaya inaasahan na ang pagtatayo ng isang witchcraft formation. Ngunit ang nakakaintriga sa akin ay, bakit hindi siya nagpapadala ng sinuman pagkatapos ni Ming Sharon? Tumingin si Lasho sa paligid, sinusubukang makita si Leng Luo, ngunit walang nangyari. Kung nagtatayo sila ng isang Porma Sion, hayaan sila. Hindi ako naaapektuhan ng witchcraft, maaari pa itong gumana sa aking kalamangan, naisip ni Lasho sa kanyang sarili. Samantala, sa ikalawang palapag ng isang pavilion sa hilagang bahagi ng Heaven's Wheel Villa, pinanood ni Han Yuyuan ang mabilis na pag-alis ni Ming Sharon. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi niya, "Dark Lord, mas tuso ang iyong ika-4 na kapatid kaysa sa iyo, palaging nagtatago ng ilang kapangyarihan." Ngunit, sa kasamaang palad, hindi rin siya makakatakas. "Naniniwala ka ba dyan?" Sumagot si Siwuya, "Sa tingin ko hindi. Kung ganyan ang iniisip mo, hindi mo talaga naiintindihan ang aking ika-4 na kapatid. Ang aking darknet ay sumasaklaw sa buong mundo, ngunit kahit ako ay hindi tiwala na mahuhuli ko siya." Itinaas ni Han Yuyuan ang isang kilay, kahit ang Panginoon ng darknet ay may mga mapagpakumbabang sandali. Maaaring hindi mo alam kung bakit gustong pumunta ng maharlikang pamilya sa Runorth Hunting Grounds. Nagtatakang nagtanong si Siwuya, "Bakit?" Ngumiti si Han Yuyuan at tumingin sa bintana, napakalawak ng lungsod ng Runorth, saan siya tatakbo. Pagkasabi niya nito, biglang bumangon ang isang kakaibang ugong. Nagbago ang kulay ng hangin at ulap sa kalangitan, at isang pulang hadlang, na parang isang transparent na alon ng tubig, ang direktang bomb-alot sa buong Runorth. Nadama lamang ng mga ordinaryong hindi cultivator na lumalala ang panahon, na parang may bagyo, ngunit kung hindi man, wala silang napansin na espesyal. Gayunpaman, nadama ng mga cultivator ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, hinaharangan ang primal energy. Anong nangyayari? Biglang huminto ang katawan ni Ming Sharon, na hindi makontrol na bumulusok pababa. Napansin ng mga cultivator ang anomalya. Hindi na nila magawang pakilyusan ang primal energy at nagsimulang tumangala sa langit. Awkward na nagsalita si Jiang Aijian, "Hindi ito isang witchcraft formation, tila, ang 10 Absolute Array." Habang hinihimas ang kanyang balbas, ang 10 Absolute Array ay ang tanging pangunahing Porma Sion sa Divine Capital, bakit ito narito rin? Sumagot si Jiang Aijian, "Ito ay mga replika ng Porma Sion, isa lamang sa mga kapangyarihan ng 10 Absolute Array." Sinubukan ni CIU Honor at natagpuan na hindi na rin niya magawang pakilyusan ang kanyang primal energy. Bumantong hininga si Jiang Aijian at ipinaliwanag, ang lahat ng primal energy ay naihiwalay. Iyan ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na aspeto ng 10 Absolute Array. Palihim na sinubukan ni Lasho na pakilyusan ang kanyang primal energy, na natagpo ang wala talaga, walang paggalaw. Sinubukan niya ang kanyang pambihirang kapangyarihan,
na nakadarama ng isang nakarerepreskong sensasyon na kumalat sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay parang paghahanap ng kaunting tubig sa isang desyerto, mas mabuti kaysa wala. Sa sitwasyong ito, ang lahat sa loob ng villa ay naging tulad ng mga ordinaryong tao. Sa pinakamahusay na bahagi ay mas malakas lamang sa pisikal kaysa sa karaniwan. Ipagkatiwala natin ito kay Leng Luo, naisip ni Lasho sa kanyang sarili, naghahanda na papangunahan ni Jiang Aijian ang daan palabas. Sa sandaling iyon, isang boses ang nanggaling sa pasukan ng Heaven's Wheel Villa, wala talaga kayong konsensya. Ako ang elder brother ni Prinsesa Xiaoyu, bakit ganyan kayo ka-brutal? Bitawan niyo siya. Dalawang matipunong general, na bawat isa ay hawak si Ming Sharon sa isang tabi, ang pumasok. Hindi pa rin siya nakatakas. Masayang tumawa si Molly, ito ang 10 Absolute Array. Hindi niyo inaasahan iyan, di ba? Sa 10 Absolute Array, lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Bahagyang nagulat si Li Yunzhao na sumimangot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyu, habang ang ibang mga sundalo at general ay walang ipinakitang gulat o kuryosidad, malinaw na alam na nila ang planong ito noon pa man. Pumalakpak at tumawa si Liu Bing, ang 4th Prince, talagang may mahusay na taktika ang aking kapatid, kahanga-hanga. Dahil maraming taon na siyang nakipaglaban sa larangan ng digmaan, natural niyang alam ang takot sa gayong mga porma sayon. Kung hindi dahil sa mga hadlang na ito sa lungsod, ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa ay mangangailangan lamang ng mga cultivator, bakit paaasa sa ordinaryong tao? Ngunit sa loob ng mga lungsod, ang mga ordinaryong sundalong ito ang madalas na nagpapasya sa resulta ng mga labanan. Pagkatapos ay lumapit si Molly sa second prince na si Liu Huan, yumuko, at sinabi, "Kamahalan, nahuli na po ng inyong lingkod si Ming Sharon, mangyaring pagpasyahan ang kanyang kapalaran." Ikinaway ni Liu Huan ang kanyang manggas at nagutos, kumilos na. Nang marinig ito, agad na binunot ng isang general ang kanyang espada, handa ng kumilos. Sumimangot si Xiaoyu at humakbang pasulong, na sumisigaw, "Sinumang maglakas loob na hawakan ang aking ikaapat na kapatid, papatayin ko sila." Sa mga salitang ito, umiling ang Empress Dowager, bumantong hininga, at tumayo sa tabi ni Xiaoyu, na itinuturo si Ming Sharon, "Kung gayon, basta narito ako ngayon, walang sinuman ang makakahawak sa kanya." Ngumisi si Molly at tumingin sa second prince, na nagsasabi, "Kamahalan, tama ang hula ko, di ba?" Sandaling natahimik si Liu Huan, pagkatapos ay yumuko sa Empress Dowager, na bumubulong, "Empress Dowager, mangyaring magpahinga na sa inyong silid. Ako mismo ang magpapaliwanag nito sa emperador." Habang sila'y nagsasalita, biglang lumutang ang isang mabangong pulang usok. Walang napansin na kakaiba ang mga cultivator na naruroon, ngunit, biglang nagbago ang kulay ng mukha ng Empress Dowager at nanghina. Nang bumagsak ang Empress Dowager, mabilis na humakbang pasulong si Li Yunzhao upang suportahan siya at inilagay siya sa isang upuan, pagkatapos ay galit na tumalon patungo kay Molly, na sumisigaw, "Bruha ka! Paano ka naglakas loob na atakihin ang Empress Dowager? Kukuhanin ko ang buhay mo ngayon." Gayunpaman, kung wala ang tulong ng primal energy, nahirapan siyang umangkop. Hindi pa man siya nakakalapit kay Molly nang harangin siya ng dalawang sundalo. "Uniquely, mas mabuting ilaan mo na lang ang iyong hininga." Umismid si Liu Huan, at pagkatapos ay biglang sinipa si Li Yunzhao sa dibdib, "Asok ang alipin. Kung hindi dahil sa Empress Dowager, paano ka maglalakas loob na tumahol ng ganyan sa harap ko?" Napaurong ng ilang hakbang si Li Yunzhao dahil sa sipa, umungol at pagkatapos ay dumura ng isang bangkos ng dugo. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyu, at mabilis siyang tumakbo pasulong upang suportahan siya. "Ayos lang ako," hinihingal na sabi ni Li Yunzhao, "kahit mamatay ako, dapat kitang protektahan. Nangako ako sa iba." Pagkasabi nito, kinuha niya ang isang jade token mula sa kanyang dibdib at iniabot ito kay Xiaoyu, "Prinsesa Xiaoyu, ito ang jade token ng Empress Dowager. Ingatan mo ito." May panghahamak na umismid si Molly dito at pagkatapos ay inutusan ang dalawang sundalo na sumugod pasulong, "Huwag ninyong sayangin ang inyong pagsisikap. Ngayon, kahit ang Haring Langit ay hindi siya mailigtas."